Oras na pa para kunin ang tanong bayong para sa ating shoutout notes. So, di ba? Itsa mo nga. Damputin na yan. Thank you! Okay, meron tayong 1, 2, 75, 1,050, 85,000 questions. Mali! Tatlo lang naman, grabe. 85,000, ano to? 3 taon tayo mag-shoutout notes. Okay, eto, unahin natin. Sabi ni Jenica, Tita El, what to do? Pala desisyon ng isa naming tropa. Gusto niyang ang i-post naming photos namin together ay yung siya ang maganda sa kuha. Siyempre, bago tayo mag-post, chine-check muna natin kung maganda ang kuha natin at ito mismo ang ipopost natin at wapakels na kung pangit ang kuha ng iba sa photos. Inuuna dapat ang sarili bago ang iba pagdating sa pagpili ng magandang photos. Ayun, naiinis siya dahil pangit daw ang kuha niya. Kasalanan ko pa ba yon? Photogenic Jenica. Oh, Jenica. May sariling ring light na bit-bit. Okay. Para walang away, since barkada mo naman siya or friendly mo, hindi ba pwedeng meron kayong kuha na lahat kayo magaganda? Hindi ba pwede yun? Tapos yun yung i-post nyo para walang away. 'Di ba? Pero para siya rin naman nga magdesisyon kung ano dapat ang ipopost mo sa feed mo. Or 'di ba? Pero parang medyo may mali naman nga doon. Hindi ba? Yun nga lang, para siguro mag-meet halfway kayong lahat. Baka merong may magandang kuha kayong lahat, as in walang pangit. Lahat kayo, walang tapon. Lahat kayo pang cover ng magazine, ang ganda. Baka meron kayong ganong shot or since chine-check nyo nga, di ba, bago kayo mag-post, di siguraduhin nyo na lahat kayo maganda at ka-vogue na ka-vogue. O, hindi ba, Jenica? Yun lang. Hindi ka na mag-aaway. Ganun talaga, hindi lahat binless na pagiging photogenic, 'di ba? Yung iba hindi maganda sa photos pero pag nakita mo, 'di ba, literal, ay ang ganda niyo po pala sa personal. 'Yun yung sinasabi, 'di ba? Ganun. Or yung iba naman, napakaganda ng itsura sa photo, yung pala sa damukal na filter ang ginamit. Pag nakita mo sa personal, siya ba yun talaga? Dami palang filter na ginamit. Hindi ba? Napakang-chiseled ng jaw. Tapos yung cheekbones, ang ganda-ganda. Sobrang lush ng lashes. Ang ganda, plakadong-plakado ang kilay. Pero sa tunay na buhay, Halak ka. di ba? Mas maganda na yung hindi ka photogenic sa photo or sa video. Tapos okay naman pala yung itsura mo in real life. Kesa naman sa, mukha kang make-believe sa photo at video. Tapos pag nakita ka, ay, wow. Anyari. Nasobrahan, no? Hindi ba? Okay. Next, sabi ni Aubrey. And Aubrey was her name. Ayan. Dear Tita El, diretsuhin ko na po kayo. Ako po ay no boyfriend since birth. At nakakahiya, pero ako po ay 28 na at walay jowa ever since. Nahihiya nga po ako. Yung kabatch ko, mga married na with kids. Hindi naman po ako pangit at hindi naman kagandahan. In short, sucks lang po ako. What to do para magka-jowa na, Tita El? No boyfriend since birth, Aubrey. Okay, Aubrey. Unang-una, ikaw ba naghahanap? Baka naman kasi hindi ka rin tumitingin-tingin sa left and right mo, hindi ba usong reto sa inyo? Yung iba kasi ganyan, di ba? Reto, blind date, para, kahit pa paano, not necessarily a boyfriend, but connection with other people, with other guys, hindi ba? Pero ang tanong ko sa iyo is, bakit ba boyfriend na boyfriend ka na? Do you really wanna start a family at 28 na? Yun ba yung goal mo? O gusto mo talaga ma-experience lang talaga kung ano ang tamis ng unang halik? Kung paano umibig at kung paano ma-heartbroken? Hindi ba? Yun ba? Ano ba yung goal natin at age 28? Kung ma-experience lang ang magkaroon ng boyfriend, eto pinakamaganda. Mag-boyfriend ka in style. Lustayin mo ang pera mo. Pumunta ka sa Japan kasi may boyfriend for hire doon. Online!
Pili ka kung sinong gusto mo maging boyfriend for a day, tapos i-date ka ng boyfriend mo, kakain kayo, kung bet mo lang namang ma-experience ang magkaroon ng boyfriend. Pero hindi naman niya papa-experience sa inyo ang LQ. Huwag ka mag-alala, di ba? Kung ganun lang ang gusto mo, pero kung gusto mo na talagang yung may makasama ka for life, di ba? Iba na yun. Mas maganda, kung ganun ang gusto mo, hilingin mo. Ayan, hilingin mo na yung ideal man mo, sana dumating in God's time. Yan. Mas maganda kasi kapag yung iniaadya sa'yo, galing kay Lord, hindi ba? Pray for somebody na yung may mga qualities na gusto mo sa isang lalaki. Qualities ha, hindi itsura. Iba yon. Bonus na lang yung itsura. Okay? Mas importante yung qualities. Oo. Tsaka yung hindi sasakit ang ulo mo, hindi ka i-hurt, at higit sa lahat, hindi ikaw ang gagastos. Ha? Dapat ganon, sama mo yon. So, mas maganda siguro kung ipagdasal mo na dumating na si Mr. Right by Kim Chiu. Hindi mo siya, may Paolo na. Hoy, sana na kayong forever, ha, Kim? Grabe. Okay. Sabi ni Hannah, what to do, Tita El? Nagbebenta po ng banana cake ang office mate namin. Syempre, dahil support small business, bumibili naman kami. Proud siya sa gawa niya kasi siya raw po mismo ang nagbe-bake, pero sa totoo lang, ang dry ng banana cake niya. Tapos, obligado na po kaming bumili parate para lang maubos. Sasabihin po ba naming dry ang banana bread niya or buy lang kami ng buy para makatulong sa kanya? Bananas in pajamas, Hannah. Hannah! Yes, dapat siguro sabihin mo na dry, sabihin mo bilang food critic. Di ba? Bilang foodie critic, Frenny. Masarap sana ang banana cake mo. Ganun dapat, di ba? Masarap ang banana cake mo, sobra, maraming bananas, pak na pak ang cinnamon, yung sweetness hindi siya overload, kung may chocolate chips yan at nuts, masarap, sobrang very good as budbud toppings. However, yon, ganun mo kasi daanin. However, yon, samahan mo ng however. Baka pwedeng gawin nating a little bit moisty. Ayan, kung hindi carry ng additional butter or margarine, baka pwede nating lagyan ng konting oil. Ayan, like konting olive oil, kung nakaka-LL sa buhay, at kung hindi man, edi konting oil lang, para mas maging moisty siya. Mas masarap kasi pag moisty. Kasi friend, kapag hindi moisty yung banana cake, nakakasamid. Kailangan ng pantulak. Mas magastos, di ba? Unless meron kang friend na nagbebenta rin ng iced tea, kape. O baka naman yun ang plano talaga nitong banana bread friend mo. Magbenta rin siya ng kape para yung dryness na nasa-supplement ng hinihigop nyong kape, di ba, bongga? Pero yun nga, yes, I believe na kailangan maging honest kayo sa kaibigan yung nagbebenta ng banana bread. As a foodie critic, ganon, okay? So sana nasolusyonan, Hannah, at sana nakapajama ka talaga ng banana. B1, ikaw ba yan? Ako sa B3 ako nakapark. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Yan yun yung boses. Pagbigyan nyo na, minsan lang naman yan. Siyempre, dito tayo sa True FM, hindi ba? Like, share, subscribe, follow ang ating mga social media accounts, ha? At True Network PH. Yun lang ang keyword na hahanapin nyo. TRUENETWORK PH. Like, share, follow, subscribe para bongga talagang levels natin sa FB, sa IG, sa X na dating Twitter, sa YouTube and TikTok, pati na rin sa mga podcast.